You saw my every pain. You loved me through the darkness and called me by your grace. The cross was where you showed me how deep your mercy goes. You gave your only son to bring this heart back home. For God so loved the world, He gave His only Son, that whosoever believes will live forevermore. No greater love I've known than Jesus crucified. For God so loved the world, He gave His life for mine. Now hope is here to stay. The grave has lost its claim. The light of heaven's glory shines brighter every day. Your promise never fails me. Your love will never fade. You've written my redemption in blood and endless grace. Oh, the Lamb was slain, but He rose again. Now I am free. I am free. All my sin erased by amazing grace. Forever I will sing. For God so loved the world, He gave His only Son, that whosoever believes will live forevermore. For God so loved the world, He gave His life for mine. And now my heart will sing your love divine. For God so loved the world, He gave His only Son, that whosoever believes will live forevermore. For God so loved the world, He gave His life for mine. and now my heart will sing Your love divine. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, AJMC. Today, we reflect on a profound moment of Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, na kung saan muli po natin babalikan ang ikalimang salitang sinambit ni Jesus. His words, I thirst. Sa Tagalog, ako'y nauuhaw. These words, I thirst, it's simple yet powerful. Dalawang salita na meaningful sa ating lahat. Pinapakita din dito yung lalim ng pagmamahal ni Jesus sa sangkatauhan. Yung sakripisyo niya na ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. At isakatuparan yung plano ng Diyos ayon sa Biblia. So ngayon, let us explore what this cry out of thirst tell us about Jesus. Tell us about you, tell us about ourselves, and about the nature of true love. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon Diyos Ama, maraming salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you God for this opportunity na muli po namin babalikan ang iyong 7 salitang sinambit bago po kayo makyat sa langit. Panginoon, tulungan niyo po kami na maunawaan po namin at magmutawi po sa aming isip at puso ang lahat po ng inyong sinambit.
Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makinig kami ng maayos, na maramdaman po namin yung pag-ibig ninyo na binigay niyo po sa amin noong una pa. Ngayon, binabalikan po namin, inaalala po namin ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, na kung saan madaming kapighatian, may pain na dinaranas ninyo na hindi po namin naranasan dahil kayo po ang umako po ninyo. Panginoon, tulungan niyo po kami sa araw na ito at gabayan niyo po kami habang sinasaliksik po namin ang bawat moment na ito, ang bawat salitang sinasambit po ninyo. At ikaw po, Panginoon, ang magbiyaya po sa bawat makikinig, tumagos sa kanilang puso at isipan ang inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil ngayon pa lamang inaamin po namin dahil na kami po ay makasalanan. Bagkus, binuwis ninyo ang inyong buhay, sinakripisyo niyo po yung inyong buhay para sa amin, para malinis ang aming mga kasalanan at hindi namin daranasin ang hirap na inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Panginoon Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Sa lahat po na makikinig, we thank you, Lord. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayon po sa John 19, verses 28 to 29, it says, After this, Jesus, knowing all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. 29, Now there was set there a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. Before Jesus said this, he was already crucified. At springtime at 9 o'clock in the morning, he spent that first 3 hours on the cross under the sun. So imagine po, no, ganon kaaga yung pagdurusa ni Jesus sa cross. At yung tagal ng paghihirap niya na nakapako sa krus ay hindi naging madali. Yung sakripisyo niya ay hindi matutumbasan ng kahit anong bagay o halaga o ng kahit sino man. Dahil tanging si Jesus lamang ang kayang gumawa para sa sanlibutan. Ikaw, kapatid, matitiis mo ba? Matitiis mo kaya yung paghihirap na ito? Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Makakatagal ka kaya doon sa sitwasyon ni Jesus? So ikaw lang po yung makakapagsabi po niyan. Ikaw lang po yung makakasagot niya. Sa ikalimang statement ni Jesus doon sa John chapter 19 verses 28 to 29, we can see the three portraits of Jesus at kung bakit niya sinabi na I thirst or nauuhaw ako. First portrait po, number 1, a suffering God. Si Jesus ay 100% God and also a 100% human. It reveals that Jesus truly has suffered bilang isang tao. Ito'y kanyang pinatunayan at kailanman hindi niya ito itinanggi. Katulad natin, si Jesus ay ipinanganak bilang isang baby. Lumaki na merong pangangailangan. Kailangan kumain, kailangan maligo, kailangan matulog, uminom, at higit sa lahat, si Jesus ay nakakaramdam din ng pain. Yung pinakamatinding sakit na naramdaman ni Jesus bilang isang human being
It is the time while He is hanging on the cross. And I tell you, hindi basta-basta yung hirap at sakit ng kanyang naranasan. Because His body was broken, sira, wasak, bleeding, nagdurugo, o duguan, and dehydrated. And in the history of the Bible, sa story ng Bible, crucifixion was one of the most painful death. Isa pong pinaka masakit na paraan na kamatayan ay crucifixion. This was not just only a symbolic, but it was a real suffering. Ang katawan ni Kristo ay umiiyak ng kaginhawaan, and it's natural human response. Maging ang katawan po natin, kailangan din natin ng relief o kaginhawaan. Gusto natin maibsan o mabawasan ng kahit konti doon sa nararanasan nating paghihirap. And it reminds us that Jesus experienced real physical suffering just as we do. So si Jesus, hindi siya exempted sa kung ano yung nararamdaman natin dahil siya ay naging tao din. Kung ano yung nararamdaman mo ngayong kapatid, naghihirap ka, nalulungkot ka, nagiging masaya ka, may pigati ka, si Jesus nararamdaman din po niya yan dahil siya ay tao din. In Hebrews chapter 2 verse 17 and chapter 4 verse 15, the author explained na kinailangan ni Jesus maging tao para magkaroon ng karapatang maging high priest o tagapamagitan ng tao sa Diyos Ama. At dahil katulad natin siya, alam niya ang lahat ng pinagdadaanan natin. Especially yung mahirap at masaktan dahil naranasan niya lahat ng iyon. So si Jesus, hindi siya exempted sa kung ano yung nararamdaman niya dahil nararamdaman din niya kung ano yung nararamdaman natin. The one who created water now asks for water. Second portrait po, number 2, a submissive Son of God. Sinabi ni Jesus, I thirst, hindi lamang dahil physical niyang kalagayan, hindi lang dahil sa kanyang physical na kalagayan, kundi para i-fulfill o isakatuparan ang salita ng Diyos. Ito po ay konektado sa awit chapter 69 verse 21. Binigyan nila ako ng suka ng aking pagkauhaw. Sa sandaling pong iyon, makikita natin na kahit nasa gitna ng matinding paghihirap si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nawalan ng kontrol. Hindi siya biktima ng pagkakataon. Siya ay kumikilos ayon sa plano ng Diyos. So ang bawat detalye ng kanyang pagdurusa ay may malalim na layunin. Walang kahit isang sandaling ang nasayang o walang kabuluhan. Mula sa kanyang pagkapako hanggang sa kanyang pagkauhaw, lahat ay bahagi ng katuparan ng plano ng Diyos, ng kaligtasan na inahanda ng Diyos mula pa sa simula. Higit pa rito, ipinakita ni Jesus ang kanyang ganap na pagsunod sa Ama. So kahit gaano kasakit, kahit gaano kabigat yung nararamdaman ni Jesus noon sa krus ng Kalbaryo, pinili niyang sumunod hanggang sa kanyang huling hininga. Ang kanyang ako'y nauuhaw ay hindi lamang pahayag ng pangangailangan, kundi patunay ng kanyang katapatan sa kalooban ng Diyos. Sa kabuuan, ipinapakita nito sa atin ang isang Diyos na tapat at may layunin. Isang Diyos na hindi basta kumikilos ng walang direksyon.
So lahat po ng ginagawa ng Diyos, merong direksyon, meron pong patutunguhan sa ating mga buhay. So ganoon din po yung ginawa ng Diyos kay Jesus. Hindi pinalano ng Diyos para lang ipakita yung ni Jesus, yung sakit na nararamdaman niya. Kundi merong direksyon. Meron pong direksyon yung ginawa ni Jesus. At yung direksyon na yun, para iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. At kung paano niya itinupad ang kanyang salita noon, ganon din siya katapat natutuparin ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. So mga kapatid, ngayon kung nakaranas ka ng paghihirap, nakaranas ka ng pain, nakaranas ka ng doubt, ng anger, I tell you kapatid, ang Diyos ay tapat at may layunin. Meron siyang isang salita. Yung pangako niya sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay, ay kanyang tutuparin. Ang pagkauhaw ni Jesus ay nagpapaalala sa atin ng kanyang willingness na tanggapin ang pagdurusa para tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Every word that Jesus speaks on the cross is purposeful. May meaning, mahalaga. And dinedemonstrate dito yung obedience ni Jesus and yung pag-fulfill or yung pagsakatuparan ng God's promises. Ganun po yung ginawa ng Jesus. Ganun po yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. And the third and the last portrait ni Jesus, number 3, a seeking God. Yung desire ni Jesus para sa mga kaluluwa. Thirst is not just physical. It is also spiritual. In John chapter 4, Jesus revealed himself as the giver of living water. Pinakita doon sa John 4, chapter 4, pinakita po doon na si Jesus, giver po siya ng living water. A water that truly satisfies the souls so that whoever receive it will never thirst again. Kung sino man po yung tatanggap ng tubig na galing kay Jesus, ay hindi na po muling mauuhaw. That's why on the cross, his thirst points beyond his body to a greater spiritual reality. As Jesus thirsts, he is showing that he is the source of true satisfaction. Pinapakita niya doon po na ako yung tunay, ako yung source. Ako yung source ng satisfaction ninyo. Ako yung source ng buhay. He became thirsty so that we could be filled. Yung experience niya po doon na pagkauhaw, yung emptiness, so that our souls could be made whole. Kaya kung minsan pakiramdam mo ay tahimik ang Diyos o tila malayo siya, tandaan mo ito mga kapatid, hindi ka niya binabaliwala. Hinahabol ka na. Jesus thirsts for you. He is already reached out before you even call. So bago ka pa po tumawag, bago pa tayo tumawag kay Jesus, binigay na po niya, nag-reach out na po siya sa atin. Binibigay niya na po yung tubig na kailangan niya, na kailangan natin. Binibigay na po ni Jesus yung buhay para sa atin. The only thing we need to do is to receive that water, to receive the salvation na galing po sa Kanya. The greatest thirst in your life is not physical. It is also spiritual. And only Jesus can satisfy you. In my conclusion, sa fifth statement of God at the cross, I thirst reveals the three portraits about Jesus, about Son of God. Number 1, he feels because Jesus experienced real human suffering. Number 2, he fulfills every detail
fulfilled by God's word. And number 3, he seeks, he thirsted, Jesus thirsted so our soul can be satisfied. Naway mga kapatid, ito po'y pagpaalala po sa atin. Yung tubig na ibinibigay ni Jesus ay mahalaga. Yung buhay na walang hanggan ay kanya pong libreng pinagkakaloob sa atin. Ang kailangan lang po natin gawin ay tanggapin iyon ng bukal sa ating mga puso. Tayo po ay manalangin. Jesus, Father God, we thank you sa hapon na ito. We thank you dahil naalala po namin ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Na muli po namin inaalala kung gaano niyo po kami kamahal. Doon sa pagsakatuparan ninyo sa plano ng Diyos. Doon sa sakripisyo ninyo sa krus ng Kalbaryo. Doon sa pagkauhaw po ninyo. Na ganun din po kami maging kauhaw sa salvation, sa kaligtasan na binibigay niyo po sa amin. We thank you, Lord. Dahil po ngayon, meron kaming kaligtasan na pinagkakaloob po ninyo. Ang kailangan po namin gawin is tanggapin yung kaligtasan na iyo. We thank you, Jesus, sa ginawa po ninyo. Dahil hindi na po namin naranasan yung pain, naranasan yung hirap, hindi na po namin naranasan yung kapighatian na ginawa ninyo sa krus. Dahil kayo na po ang umako nito sa sangkatauhan, sa sanlibutan. Hindi lang po para sa akin, kundi po para sa lahat. At alam po namin, Panginoon, na kami po ay makasalanan. We admit that, Lord. Na kayo po yung patuloy na humahabol po sa amin, na kahit po na minsan, ikay amin tinutulak papalayo. We thank you, Jesus, dahil patuloy nyo kami nire-reach out. Patuloy nyo po kami hinahabol. At patawarin nyo po kami kung lagi po namin kayo tinutulak papalayo. Hindi po namin lingid sa aming mga puso at isipan. Na ganun nyo kami kamahal. Na ganun nyo kami binibigyan ng halaga. At now, na maramdaman po ng bawat isa kung gaano ka po kahalaga sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, naway lahat, Lord, ng nakikinig ng mensahe na ito ay magmutawi sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan, sa kanilang mga buhay. I pray that everyone who hear this, Panginoon, ay nasa maayos silang kalagayan. Nire-remember, inaalala ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na binigay niyo po sa amin ng walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung kayo ay may nais itanong tungkol sa ating naging topic ngayon o tungkol sa gawain ng Amazing Grace Mission Church of San Mateo o kaya naman ay humiling ng isang panalangin, huwag mag-atubiling magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page, Amazing Grace Mission Church of San Mateo. Maraming salamat po.